Hi everyone, this is Dr. Cortez. For the subject Human Resource Management, we are now in week number 3. Title, Workforce Planning, Recruitment, and Selection. So last time, we did talk about the 8 R's of Human Resource Management. Ba? So, we have recruiting, recycling, retraining, diba? Nakaraan. Ito naman, ito yung we plan the needs for new employees, and we recruit and we select yung mga employees natin. And once again, that is my full name, Dr. Richard Cortez. For new here in my channel, those are my credentials. I call myself as a business doctor, involved in business, training, mostly management, marketing, and I'm also a doctor of educational management. Okay, so ito yung ating topics for week number 3. Workforce planning, steps in planning, the methods of recruitment from the inside or from the outside, different types of recruiting employees. We have online job sourcing, job street, or job fair, or internal, or referral, or walk-in recruitment. Yung mga basic na pinanggagalingan ng mga employees, and selecting the right recruitment method para tama yung ating mga employees makukuha. Kasi magsisisi tayo kung yung ating recruitment method ay sa umpisa pa lang mali. And the employee selected will stay in the company for a long time. So mahirap nang alisin. And the learning outcomes, or after the lesson specifically, you guys can do the following, or should be able to do the following. You may know how to recommend the use of appropriate recruitment methods given the particular needs of an organization. You should know how to determine how HR can ensure the efficiency and effectiveness of talent acquisition activities, and describe the different methods of employee selection, and explain the criteria to determine the appropriate selection method or methods to use. Hopefully, at the end of the topic, ito yung makayang gawin ng mga learners natin, students like you guys who are listening, or mga HR practitioner or owners of businesses. So sit down, listen, and relax. But before we move to the next slide, baka pwede mag-request to subscribe sa aking channel. Ngayon pa nagpapasalamat na ako. Okay, so what is workforce planning? We have some definition. Unang-una, pag masyadong marami kinuha empleyado, baka sobra-sobra naman. Kasi because of multitasking, some employees can do 2 jobs or 3 jobs at the same time. So baka mamaya nakuha mga employee masyadong marami, so mayroon ng redundant na mga functions na pwede namang gawin ng isang tao, or mag-overlap yung mga ginagawa nila sa loob ng company. On the other hand, baka naman kulang yung mga employees na ma-recruit, kasi pag kulang yan, so it will create grievances dun sa mga taong nagdodoble or overloaded sa mga work. So dapat not too many, not too few, but yung yung equitable lang, or the right number, at least the right number. You should know the right number of persons. Sumobra man, siguro isang tao lang, pero yung sumobra ka ng 5, so kumulang ka ng 5, so those are gross na, no? So dapat
nga isa lang yung kulang or sobra. Right number of people with the right competencies. So tamang tao, kasi pag masyadong marami tapos wala namang competence, so kulang din. Minsan maganda yung kunti lang sila but the right competencies na meron sila. So tamang-tama lang sa company. Baka masyado ng marami, wala pang alam. Or hindi nagmamatch ang kanilang competencies dun sa job. Or pwedeng kulang na nga, tapos sa mga nandoon ay hindi naman right competencies, so parang doble yung kailangan ng company. Kulang na ng tao, kulang pa ng competencies. So right number of people with the right competencies. Saan? In the right job. Tamang dami ng tao, tamang skills na meron sila. Tapos ang kailangang may assign na job yung talagang match ang kanilang skills dun sa job na kanilang pupuntahan or kung saan sila ma-assign. Right? O siyempre, mag-right competencies, tapos right job, so dapat meron silang right time at the right time. Kasi baka naman may tamang tao, tamang dami ng tao, tamang panahon, at tamang job para sa kanila. Kaya lang, hindi pa yung tamang oras. Baka mamaya, nahuli ka ng pag-recruit. Oy, sabi ng isang employee, ba't nag-recruit pa di na natin kailangan Dapat dati pa. Right? So, na-delay ka or pwede masyadong maaga, di ba? Right number of people, right skills, right job. Kaya lang hindi pa napapanahon. O hindi pa natin kailangan yung mga employees na ganun. Yung kanilang skills, di pa natin masyadong kailangan. So, dapat right time. And to accomplish the agency's goals and mission, itong kailangan natin. Meron mga dapat, di ba, right compensation para sa kanila. O right compensation kasi hindi ko makuha yung tamang tao. Example, tamang number of people, tamang skills, tamang pag-assign ng job sa kanila, at tamang panahon. Pero mali yung compensation. Sayang yung 4, mag-aalisan mga yan. Diba? So dapat we should take good care of the employees na kinuha natin. Pag meron kayong 4 o 5 na ganito, you can accomplish the agency's goals and mission. Hindi natin sinabing perfect but at least mas maganda yung meron kang 4 o 5, dagdag natin yung right compensation. Yung goal ng company, at least maabot natin yan, no? Compared sa totally wala kang 4 o wala kang 5. Tandaan natin hindi tayo hire. Hindi ka kuha ng tao, hindi ka kuha ng tao may right skills kung hindi naman right time. At hindi naman tama sa job. Masyadong magaling, di ba? Kaya lang kanyang na-assign na job, hindi para sa kanya. Sobra yung kanyang qualities or skills. Okay, so let's move to the next slide. Workforce planning is a systematic, hindi bara-bara, hindi reckless process for identifying and addressing the gaps between the workforce of today and the workforce of tomorrow. Marami ka nababasa mga write-ups, no? May mga jobs ngayon na hindi na kailangan 5 years from now. So may gap, no? Or merong mga job in the future in 2030, for example, na hindi pa natin pinag-aralan ngayon. So kita natin yung gaps, 5-year gaps. Kasama sa workforce planning, hindi yung pag-hire ng tamang tao o tamang pagpapasweldo sa kanila or tamang pag-assign sa mga jobs para sa kanila, but also training them, or firstly, we should identify yung mga gaps na meron sila ngayon tapos kailangan 5 years from now. Example, meron na ngayong dati meron na tayo mga CEO, meron tayong CFO, meron ng COO. At may lumalabas ngayon mga yung Chief People's Officer or the CHRO, Chief Human Resource Officer. Ibig sabihin yan, talagang tinututukan natin yung
yung human resources na kailangan nating malaman yung mga expertise, skills, competencies 5 years from now na dapat magkaroon. Example, 5 years from now, mga tao, mga employees natin at least marunong ng mga desktop publishing, graphic designing, pag-develop ng mga apps, pag-handle ng mga people, working from home, working remotely, working in a modular setup. Kasi ang hierarchy ngayon, fix di ba? Pag tumingin ka sa isang organizational chart, naka-fix yung mga hierarchy, ang mga position. Time will come na modular na tayo. Pag sinabing modular, you can work in different department na hindi ka fix. Pwede kang palipat-lipat ng palipat-lipat for example ng department. Kasi multitasking nga, di ba? Kumbaga hindi ka naka-fix sa marketing department for example. Kasi modular nga di ba? You can be removed, you can be transferred, you can be asked to work in another department of the company. Yan. So, baka hindi pa natin kaya ng lahat ng employees ngayon yung ganung mga setup. So, we should know we have known the gaps. And we should know how to address, identify, and address kung paano iti-train yung mga tao na they will be flexible 5 years from now, no? Dapat nating tinuturuan ng mga skills na dapat magkaroon sila 5 years from now. Yung mga basic programming, dapat tinuturo na yan. Sa atin ngayon parang basic Excel nga lang, hindi pa alam ng lahat How much more mga basic programming. Okay? So, that is part of the HR, the job of the HR ngayon. Parang we should foresee anong kailangan, anong dapat meron sila ngayon para they are still competitive 5 years, 10 years from now. Otherwise, baka i-take over na sila ng mga AI, di ba? Okay, next one. Workforce planning steps. Define the future. The safest way how to survive in the future is we should invent, or we should define, we should anticipate yung future. Okay? When it comes to skills, video editing dapat mga 5 years from now dapat lahat ay marunong na ng mga video editing. Kasi pag marketing people ka, like you guys, marketing people ka, you should not be relying outside party to do the video marketing para sa inyo. Kayo mismo ang gagawa Mga pag-develop ng mga apps, kayo mismo gagawa niyan Analyze current workforce. So, anong ina-analyze natin sa kanila? Yung kanilang mga gaps, mga kulang sa kanila. Their present skills and capabilities para pwede nating dagdagan o kung anong idadagdag natin sa kanila. Kasi mga technology, di ba? May mga apps na ginagamit na ngayon na gagamitin na in the near future Example, AI, di ba? AI marketing. Mayroon nang bagong course sa isang school. Bachelor of Science in AI Engineering. Hindi rin pa lang yun but time will come na mayroon mga expertise na AI marketer. Kasi the most lucrative job position in the near future ay yung mga related sa AI. So we should know how to go around sa AI, mga virtual reality. We should know how to integrate. Kahit simpleng lalo mga marketing people, di ba? We should know AI marketing, desktop publishing, video editing, pag-develop ng mga apps, pag-handle ng mga people, workforce, people management. And pag na-define natin future, then alam natin yung present or current. So we should know what are needed. Hindi natin sinabing we should eliminate the gap. Meron pa rin gap dyan But at least we are minimizing or closing the gap. Yung bang pinapalit natin yung distance between now
and 5 years from now in 2030. Another one, mental health. Diba? We should know how to handle mental health ng mga employees natin kasi nga, the number one concern when it comes to health in 2030 is about mental health, depression, anxiety. Yan. So, as HR practitioner or head, we should know how to handle or make some intervention sa mga mental health ng mga ating mga employees, mga empleyado. So, malaking gap, if you don't know how to handle mental health, yung gap dyan pa rin siya, and sometimes it will create adverse effect or unfortunate effect sa mga empleyado natin. Okay, so defining the future, articulate the agency's vision and mission. Kaya nga sa atin, di ba, palagi natin pinaulit-ulit, pinapakabisado yung mission ng isang company, the vision, the values, objectives ng ating sariling company. Kasi nga, everybody should be in tangent or directed dun sa mga vision, mission ng isang company. So, kasi ang vision nga naman talaga is future looking yan, di ba? In 5 years time, saan mo nakikita yung company mo? Or in 5 years time, ano yung nakikita mo para sa sarili mo? Have you defined strategic plan for the agency? Anyway, pag sinabi nating plan naman is that is planning for the future, di ba? Pag sinabi natin planning or doing something in advance for the company. Example, we should now depart from social media. Dapat in the near future, AI natin na nag-usapan natin. Yung bang modular na dapat nag-usapan natin. Flexible workforce in the near future. Example, if you don't know how to handle people now, if you know how to handle in-person management lang ng mga tao, and you don't know how to handle people remotely, yun ang uso sa near future. So you should have plans na handling people remotely kasi nga in the near future, work from home na lang gagawing setup natin. We can't avoid hybrid workforce environment. So dapat may mga ganun ka. Kasi baka tulad ng nangyari ng pandemic, we were surprised. Now, we did not know how to handle remotely. Mag-work from home pala sila. So, ang ganung scenario, those things can happen again in the near future. So, we should contingency planning pag yun na nangyari. Strategic plan is long-term naman, di ba? Wow, conduct is what strength, weakness, opportunities, and threats analysis. Palagi naman natin ginagawa to as part of environmental scanning, as part of strategic management. We scan the internal, yung strength and weaknesses. And we should also scan or tingnan natin yung external. Those are the opportunities and threats sa labas ng ating environment. So we cannot survive na internal lang yung ating titingnan. So we should normally as an island, we cannot survive na tayo lang. We are interacting with different environment, the macro environment, di ba? Hindi ka pwedeng gumalaw You can't survive without interacting with suppliers, government, yung ating mga technology is part of environment. We have technological environment, di ba? So whether we like it or not, yung technology nandiyan dyan, and we can't avoid technology can overcome, lalo AI, can overcome an organization. So dapat we should use AI not
as invasive or threat but tools, or gagamitin natin ang AI. Prepare the demand forecasting. Yes, demand for employees, demand for mga future skills na meron. So baka wala kang makuha, so you are now training your employees para kahit di ka kumuha sa labas, ang empleyado mo ay trained na. So we should know the demand ng mga skills in near future na dapat inaalam mo kasi mamaya hindi mo sila tinitrain. So dapat tinitrain din sila kasi yun ang mga kailangan natin sa near future. Okay, so let's move on. Step sa current workforce din. Meron tayong profile existing workforce. We should inventory. Dapat nililista natin yung mga workforce natin na meron tayo ngayon. Kasi we don't know what do we need or who should we hire kung hindi natin alam kung meron tayo or wala. Kasi pag meron tayo, we don't need yan. Pero pag nakita natin wala tayo yan, so we should be needing or we should be recruiting. So dapat alam natin yung mga current profile inventories na mga skills na meron sila. Kasi we should be training them eh. Pag nakita natin kulang, we should be training them. Okay? So dapat alam natin kung anong meron tayo to be competitive. Pag natin wala tayo, so we hire or we train. Pag sobra-sobra, so redundant naman yun. So dapat nating alaman mga skills na meron ang ating mga empleyado. We should know the distribution ng mga skills na, or are they properly distributed? Baka may nakatumpok lang sa isang department, tapos ang isang department ay wala. So what one department needs should be given sa kanila and proper distributed. Kasi sayang yung mga skills na under lang ng isa pang skills. So dapat kalat, right? Redundant pag dalawang skills na bagay lang sa isang position lang eh. So kinakalat natin para pakinabangan yung mga employees na merong mga skills na yan. Example, hindi lahat natumpok sa marketing. Lahat ng magaling sa AI nandun sa marketing, lahat ng magaling sa AI nasa production. So ikalat natin. Existing workforce, you should know the demographics nila. Example, demographics are yung age level pa ng mga employees natin, yung mga gender ng ating mga empleyado, yung mga civil status ng ating mga empleyado, yung educational background na meron sila. Yun ang pinoprofile natin. Kasi pag nakita natin karamihang managers ay male, diba? So wala kang kinukuha mga female managers, so siguro panahon na meron mga female managers tayo. Seniority. Although sa Pilipinas, we are using the seniority level kung sino mas senior, mas patanda. Yun ang ginagawa nating managers eh. No? Sometimes we don't look at the educational background ng ating mga empleyado. Pero pag nakita nating ito'y bata pa, pero kanyang eduk background o experience ay mas lamang dun sa mas matanda sa kanya. So we should be thinking if it is feasible to promote yung isang employee na yun, diba? Kasi mas marami bang single. Kasi mas maraming single o maraming married, merong impact sa yun eh. Yung pag sa decision making mo, mas maraming babae, may impact sa yan. Mas maraming may bachelor or may master's degree or sa age bracket. So important na alam natin, no?
demographics ng mga skills ng mga workforce natin. Okay. And after the workforce, the workload, productivity, it's important. So let me see if am I still presenting. Workforce, workload, productivity. It is not enough na alam mo mga skills nila or properly distributed or you know what gender is more dominant or mas marami. Alamin mo rin yung productivity. Kasi may naka-distribute ng maganda, di ba? Kaya lang hindi pala productive. Yung kanilang workload is not enough or hindi bagay yung kanilang workload. Proper distributed, kaya lang baka kulang or sobra yung kanilang mga workload. Pag sobrang workload, it will create grievances. Pag kulang yung workload, it will also create grievances. So, binabalance natin yung apat eh. Diba? The staffing levels. Staffing means hiring the planning the employees or personnel of the company. Baka masyadong maraming baka yung organization mo ay tall organization. Pag sinabing tall organization, masyadong maraming hierarchy. Masyadong maraming assistant, vice president, assistant vice president. Baka pwedeng eliminate ang some of the levels. Kasi redundant. Masyadong mahirap yung tall organization, masyadong maraming level, di ba? Kasi pag when it comes to example, signing, getting some signature or decision making, you can imagine yung bureaucratic, no? Napaka-bureaucratic. Marami kang pagdadaanan. Kaya some organizations are using the modular structure or flat structure. Walang masyadong level. So, tingnan mo kung pwedeng gawing 2 levels lang instead of 5 para mas flat ang organization mo. Succession is also important. Mga companies, mayroong dapat kayong succession planning. Ito yung sinong susundan or just in case na may mag-resign or matanggal or mag-retired, sinong kasunod? Isang school example, pag wala yung school director, sinong mag-take over? So dapat meron yan kasi time will come na biglang may nawawala or biglang suspended yung yung isang director, di ba? Who will take over pag mga ganon? Yan, tawag natin succession planning. Para alam natin kung sinong iti-train sa isang particular managerial or supervisory position. Yan ang mga logic why we are doing succession planning. And outsourcing naman. So, we provide existing workforce kung kailangan nating mag-outsource, no? Kasi sometimes you will be needing outsourcing instead of hiring permanent or regular na mga employees. Pag ano naman yan, pag temporary or project-based, sa outsourcing kinukuha natin. Pag sabi ng outsourcing, you get some employees from the agency. So, hindi mo sila employee, empleyado sila ng agency. Example, project-based lang naman na employment. Pagkata 6 months lang to, pagkatapos 6 months, wala na. So, as okay yung nag-outsourcing ka lang, no? So, maraming source ng outsourcing naman di ba? Mga employees, mga they call this one mga employment agency pala, what I mean employment agency, marami nagsusupply ng ganon. Sa mga resto ginagawa natin to, di ba? Kapag kinulang ng isang crew or waiter ang isang resto, meron silang on call na mga agency that can supply emergency or temporary na mga employees or waiters or waitresses or cashier, no?
So, the next step, close the gap. How do we close the gap? O siyempre, dapat alam natin kung gaano kalayo yung gap. You cannot close something na hindi mo alam kung bukas o sarado. Pag sinabi natin gap, ito yung what do you have today and what you should have in the future when it comes to employees skills. Sabi natin kanina, maraming gap, malaki yung gap. May mga skills ngayon na hindi nagagamitin in the near future, so magiging wala nang trabaho yung wala nang gagawin yung isa. Or mayroong mga job or task or skills in the future na hindi mo pinag-aaralan ngayon. Like algorithm, people management skills. Maraming gap. Para pag iniisip mo ngayon, may mga skills ka palang ginagamit ngayon na hindi na kailangan in the near future. So dapat yung schooling talaga or pag-aaral dapat continuous talaga yun eh. You should not settling down na pag-graduate ay okay ka na. Dapat tuloy-tuloy yung Kasi meron tayong lifelong learning na sinasabi na ibig sabihin tuloy-tuloy pag-aaral natin. So close the gap. Okay? Then pag meron ka ng gap, siyempre you do action plan. Anong gagawin? So you train them. You should hire up some people na talagang future looking mga bata or magaling sa AI, expert sa AI, then they should train your employees para at least alam nila yung mga dapat meron sila in the near future. Ayan. At dapat nakasulat to kasi pag example meron kang ISO, yung gagawin mo dapat hindi lang kinikwento dapat meron kang manual or plano para alam ng lahat kung anong gagawin mo, hindi ka lang magkukwento. So, dapat naka-manual lahat ng iyong gagawin or ginagawa sa loob ng isang company. Monitor, evaluate, revise, monitor. So, itong cycle natin, hindi naman lahat ng goal natin ay pag naabot ay okay na. Ang goal natin is smarter. Yung letter E, yung letter R sa dulo, you should evaluate and revise yung mga plano natin. So, cycle siya. Learning is continuous. Improvement, kaya meron tayong sinasabing continuous improvement. Tuloy-tuloy pag-improve natin. Stay hungry sa mga innovation. So, continuously monitor the plan, mga goals natin, yung mga plano natin. You should always evaluate quarterly for every 6 months or every 1 year. Pag nakita natin dapat may evaluate, so you monitor kung meron kang dapat gawin, so gawa ng action plan. What to be considered in monitoring? Consider upcoming legislation. So future looking di ba? We are anticipating something na example, pagdating sa HR, baka dumating yung time na yung mga employees magkakaroon ng batas na dapat hanggang 65 ang retirement age, or pwedeng balik na rin natin, baka magkaroon ng batas later on na kahit 15 pa lang yung isang worker ay pwede na siyang i-hire, kasi nga hindi pa pwedeng i-hire ng mga underage, child labor, yung mga ganun So we anticipate the legislation, budgetary ng company, and external development. Kasi sabi natin kanina, we should be always scanning the external. Hindi tayo pwedeng gumalaw, hindi tayo gumawa ng plano or strategic planning, hindi natin tinitingnan. Yung external environment like economic, technological, yung mga political, legal, yung natural environment. Dapat we always read sa dyaryo, example, mga forex, mga inflation rate, mga economic growth, unemployment, tingnan natin yan, kung tayo ay magpa-plan for the company, for our business. Okay, so ito mga recruitment process. Study the hiring requirements. Ano bang kailangan natin? Sa labas ba tayo kukuha ng mga
empleyado natin. Lista mo no? Lista mo yan, mga kailangan natin. Based on training needs analysis. Yung mga high requirements natin, example when it comes to age level, education, status, expertise, mga skills. Pag meron ka ng number 1, you now create the description. Ibig sabihin, lista mo yung kailangan. Pag description, ano yung kanyang gagawin Ano yung kanyang title, for example. Example, marketing AI, head of AI, marketing. AI supervisor, parang ganun bagong title Or cybersecurity personnel. Or AI engineer, ganun. Yan ang job description. Then number 3, saan ka maghanap? Maraming sources kung saan ka pwede manggaling. Pwede siyang by invitation. Sa academe kasi karamihan invitation Parang bihira nag-walk-in sa academe pag mag-apply kang professor. Bihira nag-walk-in Normally yan, by invitation or referral. Pwedeng job fair. Pwedeng sa website. Pwedeng word of mouth publicity ang pwede mong gawin. Pwedeng sa minsan depende rin sa depende rin sa mga job position kasi. Diba pagkasambay kailangan sa poste lang ng Meralco nakalagay. Pero siyempre pag ibang level ibang level na pag iba ng process pag medyo mataas yung level. Kaya sa trafficking, sa Diaryo meron din. Pag meron ka ng natalent, example 5, shortlisting and screening, pag sarabing shortlist, siyempre hindi 5 ang kukunin mo. Pabalikin mo 3. Wag kang mo sa shortlist ng 2 lang or 1 lang. Dapat mga 3. Para meron kang fallback. Pag 1 lang kasi tapos hindi sa tutuloy sa inyo, so back to the process ka. Pero pag yan ay 3 na shortlist mo, pag nag-back out yung pinakauna, so meron ka pang 2. Diba? So hindi pwedeng 1 lang. O nakapag-shortlist ka ng 3, then ang natira 2. So meron pang additional screening. Then you have the interview. It can be preliminary. Maraming klaseng interview, depende sa naranasan ko dating interview, parang 5, di ba? Interview. Initial interview, HR interview, assistant manager interview, manager interview, tapos presidente ng company. Then, pag na-interview ka na, evaluate ang employment offer. So, ikaw naman ay nagsa-shopping din ng job. Sila din nagsa-shopping din sila ng empleyado. So, dapat pag nag-offer sila, hindi naman yes ka agad, di ba? Kasi siyempre, namimili ka rin ng magandang offer. Kung anong offer nila, no? Basta, pag ikaw naman ay matagal na sa nag-work, hindi naman minimum wage ang tatanggapin, di ba? Siyempre, above minimum pa na. Pero pag ikaw ay nag-start pa lang, so, minimum. Minsan, yung hanapin. At pag yan ay mga managerial, so, talagang, you negotiate plus the benefits. Whether you have a company car, or meron kang tax shield, or benefits, or gasoline allowance. Introduction, ito na yung onboarding. Pag natanggap ka na, yung HR should introduce you sa mga main officers of the company. Kasama din orientation or onboarding. May mga orientation para sa mga bagong empleyado. Orientation, example, to be handled by the HR when it comes to salary, labor. And sometimes you will be trained for 1 month product ng company. Ito parang orientation period, no? Yung tinatawag na rin dyan. So that you will feel welcome sa company pag may ganung process na ginagawang ganito. Introducing you to the company. O siya, nagpa-meeting, di ba? So, we'll hold a meeting. The empleyado they will introduce themselves.
in front of mga employees. No? Tapos wag Pasko, yung mga bago, silang sumasayaw. Special number, no? Okay, those are the recruitment process. Now, ang recruitment, pwedeng sa loob, pwedeng sa labas, no? So, ito naman ay ibang internal sa loob. Anong maganda pag sa internal recruitment? Saan mo sa makikita? May bulletin board yung company. Malalaman mo doon kung merong opening sa ibang department or for promotion. Pag masyadong malaki sa company, hindi mo marinig yung balita eh. So, minsan dapat tumili ka sa mga emails, newsletters, forms, bulletin board ng company. Or pwede yung word of mouth publicity. Oy, may kailangan pala sa department, sa finance department. Mag-apply ka. Diba? Or sometimes, ikaw ay promote. So, nalipat ka ng department. Or pwede rin referral. Diba? Internal referral, ni-refer ka. Hindi mo narinig through word of mouth. Pero ni-refer ka, ni-recruit ka ng isang kakilala, isang friend na taga-department na yun. Or pwedeng may isang employee nag-retire sa government, for example, retiring employees. O pwedeng temporary o contract positions. Or transfer, pwede rin. Present temporary contract employees to permanent positions. Ito naman ay sa government, ganun eh. May probate contractual, contract of service, COS tawag dyan. Tapos, full-time, then after full-time, plantilla. Ito rin yung steps. Or former employees, pwede rin bumalik for part-time. Pwede kang, example, ikaw, meron na minsan, yung employee retired na, pero bumalik siya as part-time na lang. O pwede ka, freelancer, di ba? Contractual. Retired ka na, pero, meron ka nakuhang kontrata, for example, taga-supply ng mga uniforms sa company. Yan mga pwede mong marinig. Pag may internal, meron tayong external recruitment. Pinanggagalingan naman na ito ng external, sa makikita. Ang mga external recruitment galing sa labas. Kasi pwede kang mamili, no? Pag ikaw yung boss, pwede kang mamili. Galing sa loob o galing sa labas. Then, meron silang kanya-kanyang mga pros and cons. May pangit, may maganda. Either internal or external. Now, pag galing sa labas, saan makikita? Pag external ang method of recruiting employees, o sa website, media advertisement, or sa newspapers, magazines. Tulad dati, talagang dyaryo, pag naghanap ka ng vacancy, talagang dyaryo yan. Or pwede may employment exchange. Dalawang companies, abroad or local companies, they exchange employees. So, pwedeng mangyari yan. Example, isang taon. No? Isang taon kang magtatabo sa Singapore, exchange, palitan. Or pwede namang factory gate recruitment. Yung bang sa labas ng isang company, may nakalagay, job vacancy available. Yan. Minsan man nakalagay, no vacancy, di ba? Pero minsan nagpo-post sila sa labas. Yung mga yung mga rank and file, mga rank and file position, siyempre pag manager, hindi naman nilagay sa gate yan. Pero mga rank and file, mga low position job, nakalagay sa labas ng gate in vacancy. Or pwede rin, casual callers, tsamba lang. Try ko ang tumawag dito kung mayroon silang kailangan na accounting clerk o tumawag ka, di ba? Matanong lang, wala nang mawawala pag nagtatanong ka, di ba? Paano pag nagkataong mayroon pala silang kailangan? Pinag-report ka na kaagad, di ba? Or pwede man sa campus placement kasi may mga schools, they have job placement office Mga malalaking schools na meron silang ganun wherein ay yung mga companies can go to this office ng isang school para mag-recruit ng kailangan. Or minsan itong mga job placement office ng mga schools, sila mismo naghahanap ng vacancy para sa mga graduates nila or OJT. May mga ganong office sa mga universities. Pwede namang labor contractors, no? Ito yung mga employment agency that supplies
that supplies on-call or contractual employees. No? Kailangan mo ng mga companies dati. Ito, na-try ko dati ito after graduation from the university. At nasubukan ko ito na pumunta ko sa agency kasi daming nagtitelegrama. Dati kasi telegrama, no? Pag-graduate ko ng college, ang daming dumating sa akin telegrama. Ang laman ng telegrama nga galing sa mga employment agency. They are recruiting employees ng kanilang agency na pag may kailangan ng mga company, sila nagsusupply. Ang dami dating gano'n. Kasi dati telegrama yung ginagamit hindi email, no? Hindi sulat, telegrama ang ginagamit. Or pwede rin walk-in. Yung kanina, yung casual caller kanina tumawag ka. Itong walk-in naman, naglakad ka. You tried kung merong vacancy doon. So, mga walk-in. Parang may dala kang mga resume, then sabi mo, pwede mag-drop, mag-iwan ng resume sa guard. Yan. Sabi ng guard, sige, tatawagan ka lang namin. O minsan naman yung guard, pinapapasok ka mismo sa HR. Minsan sa guard ka lang. The next one, the e-recruiting, ito yung sa mga websites, di ba? Na pwede nating tingnan na they are posting. Or you can just send them emails with your CV attached to e-recruiting. Management consultant, ito naman na hindi ka siguro di talaga employee but you're just being hired as consultant. Sa government schools may ganun yung paglampas ka na sa age, consultant na lang yung tawag sa'yo. Not really an employee of the company, but consultant ang tawag sa'yo. So, ang dami, no? Dami tayong mga types of external recruitment or hiring from the outside. And I know that is the last one. That is my last slide for the day. Hoping, guys, that you learned something dito. So, I will credit Google for all the photo and GIF na aking ginamit dito, and the Global Talent 2021 conducted by Oxford Economics and Towers Watson 2012. Yun aking mga references. So once again, this has been Dr. Cortez, and maglalambing lang ako na kung pwede kayong mag-subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, guys. Bye everyone.